Nasa Lao People's Democratic Republic si Pangulong Bongbong Marcos para sa ASEAN Summit. At isa po sa tatalakayin doon ang pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Kanina umaga lang, panibagong pang-water cannon ang naranasan ng mga barko ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc. Mula sa Lao PDR, saksi live si Ivan Mayrina. Ivan? Pia, mismong si Pangulong Bongbong Marcos hindi nakalang may mahigit 2,000 Pilipino dito sa Lao People's Democratic Republic na naninirahan na dito at gumagawa ng magandang marka dito sa bansang ito. Ngayong gabi may 400 miyembro ng Filipino community ang nasa pagtitipong dinaluhan sa unang gabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Lao PDR. Ang mga Pilipino rito highly regarded, ika nga, ng ambassador dito na si Dina Joy Amatong. Karamihan mga guro, pero meron din mga engineer, mga managers at skilled workers. Binati ng Pangulo ang ginagawa ng mga Pinoy dito at pinasalamatan sa pagbibigay ng magandang pangalan sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Ipiniliwanag din niya ang magiging partisipasyon niya para isulong ang kapakanan ng mga Pilipino kabilang ng pagsawata sa transnational crimes tulad ng human trafficking, kung saan ilang Pilipino rin ang nabibiktima. Umaga kanina malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Muli nagharap ang mga barko ng Pilipinas at China. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may resupply mission ng BRP Dato Cabaylo at BRP Dato Sanday para sa mga mangingisda sa Panatag Shoal nang lapitan at buntutan sila ng 3 China Coast Guard at isang Chinese Navy vessel. Binugahan ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas pero hindi tinamaan ng mga ito. Nagawa pa rin ng ating mga ground personnel yung pamimigay ng suporta, yung resupply mission doon sa mga mangingisda. Gate ng China Coast Guard, invading o panghihimasok ang ginawa ng mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal na tinatawag nilang Huangyan Island. Muli ginit ng China ang kanilang karapatan sa lugar kahit pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Mula September 30 hanggang October 6, 190 Chinese vessels ang na-monitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. We have involved the entire AFP. A lot of our capital ships are now in the West Philippine Sea. We have AFP troops, Navy, Air Force and Army on Pag-asa Island. The orientation right now of the entire AFP is external already. Ang issue sa West Philippine Sea kabilang sa mga tatalakayin sa ASEAN Summit sa Lao People's Democratic Republic na magsisimula bukas. Dumating dito si Pangulong Bongbong Marcos pasado alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas. Bago siya umalis sa bansa, muli ginit ang Pangulo ang pagsusulong ng mapayapang pagresolba sa sigalo. I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive and rules-based international order and for the peaceful resolution of any disputes in accordance with international law. Binanggit niya rin ang tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. I wish to reassure the public that the Philippine government is doing everything it can to ensure the safety of over 40,000 Filipino nationals in Lebanon and in Israel. No Filipino has been reported injured in the crisis. Samantala, Pia, nabanggit natin kanina na ipinaliwanag ng Pangulo ang kanyang magiging partisipasyon sa ASEAN Summit sa harap ng Filipino community. Narito ang bahagi ng kanyang talumpati sa harap ng ating mga kababayan. I fully intend to advance Philippine national interests to strengthen our economy. From conflicts in Europe to the Middle East to global existential threats such as climate change and natural and man-made disasters to transnational crime and economic downturns. All these, in one way or another, affect the lives and livelihoods of peace-loving and hard-working people like yourselves. At Pia, bago ang pagdalo ng Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community ay nagkaroon na sila ng bilateral meeting ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Nakatuon sa economic cooperation, partikular sa kalakalan at agrikultura ang naging pagpupulong ng dalawang lider. Napag-usapan din daw ang issue sa South China Sea bagamat wala pang masyado ibinigay na detalye ang Presidential Communications Office kaugnay niyan. At live mula dito sa Vientiane sa Lao PDR, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.